Chip. Hey. Meron ako alam na chismis. Okay, good. Chismis tayo. Chismis tayo. Ito latest. Ang latest, Chip, tumaas na naman ang gasolina. Tapos sinabi pa, ito daw taon na to, aabot daw ng 100 pesos per liter. Aray. Sa gasolina. Oo. Kaya pa ba natin? Kakayanin. Kakayanin? Oo, mahirap po lang sasakyan. Ala pero Chip, sa totoo lang, sa araw-araw na nandito tayo sa shop, ilan lang yung ginagawa natin di gasolina eh. Oo, kalimitan diesel. Di ba? Kalimitan diesel. Bakit kaya ano? Kasi sa di gasolina, halos sila kaya na nilang gawin eh. Low maintenance, saka kayang-kayang i-DIY. Yung sinasabi mong kayang-kayang i-DIY, mga simple lang din talaga yon. Ano ba yon? Ano ba yon? Palit ka lang ng mga spark plug, ano pa? Linis ng air cleaner, change oil. Change oil. Ano pa? Pagka medyo meron pa silang scanner, kung ano man diferensya, alam na nila. Kita, no? Palit-palit lang ng linis ng mga sensor, no? Sensor, linis, sensor, ganun lang eh. Pero bakit merong yun daw gumagamit ng high octane na gasolina? Yun daw yung the best, yun daw yung nakakatipid, yun daw yung mabilis, yun daw yung powerful na... Hindi naman. Noon yun, yung unang panahon ko pa noon, gano'n, carburetor. Kasi walang kumokontrol. Ngayon, pag naglalagay kami ng high octane tsaka low octane, medyo may improvement. Noon, dati sa carburetor system. Pero sa ngayon, pag nagkarga ka ng high octane, mas mahal eh. Walang effect yun kasi nagsasayang ka lang ng pera mo. Teka, simulan natin sa umpisa. Kailan ba, anong taon ba ipinagamit yung unleaded na yan? Anong taon? Kasi dati regular lang eh. Yung regular na gasoline yung kinakarga sa mga motor. Kasi yung noon, regular special ang gasolina. Ano yun? Ano yung regular special? Yung merong lead. Yung lead. Ngayon, inalis na nila, pinagbawal kasi nga harmful daw sa... yung lead. Lead. So, ginawang unleaded. Wala nang lead yun? Wala nang lead yun. Kaya ngayon, lahat ng gasolina, walang lead. Ano bang nakakapagpalakas ba ng makina yun, yung lead? Ano bang... Pwede rin, kaso harmful nga eh. Siguro yun yung composition ng gasolina. Yung emission control mo, emission mo, iba yung langhap ng tao, pangit. Naglalabas ng lason. So sa madaling salita, yung gasolina na yon, yung regular saka yung special, both yon ay tinanggalan ng lead at ginawa na siyang unleaded. Kaya lahat ng gasolina ngayon unleaded. Unleaded siya. Tapos sabi nila, pagkargang unleaded, yung isa special o high octane. Parehong walang lead yun. Walang lead yun eh. Parehong walang lead. Ibig sabihin, unleaded, tapos nagkaroon ng premium. Premium. Kasi para may pagkakilanlan yung mas mataas ang octane tsaka yung mababa ang octane. Mababa ang octane. Ngayon, Chip, ang tanong ko, marami tayong nakakausap dito na ang ginagamit daw nilang gasolina ay yung high octane. Mabilis daw talaga yung kanilang sasakyan, more mileage, ang natatakbo. Hindi ko sure, pero kasi wala namang effect eh. Siya ngayon sa electronics ng mga sasakyan, naka-design na ng manufacturer kung anong gasolina ang dapat mong gamitin. Lagyan mo man ng high octane o low octane, basta yung ang tawag doon yung nirecommend ng manufacturer, yun ang gamitin mo. Kasi wala namang kwentang magtaas ka ng octane. Wala, nagsasayang ka lang ng pera, pareho rin yun, kinokontrol din ng computer. Mas mahal yun eh. Masama ba kung yung unleaded gasoline ay malagyan mo ng mga high octane na gasolina? Makakasama ba yun? Hindi naman. Okay lang. Kaya lang, wala naman effect eh. Walang effect? Oo, walang effect. Pareho rin ang takbo ng makina mo. Pareho rin medyo mas mainit pa. Kunwari, ganito yan. Gagamit ka ng high octane. Gamit ka ng high octane kung nakakaroon ka na ng misfire, yung fuel knock. Fuel knock. Ngari, kotse mo, 90 octane yan. Tapos, naluluma, nagkakaroon ng umihinang kompresyon, nagkakaroon ng mga carbon deposit.
mararamdaman mo ngayon may fuel na ka na. Unti-unti. Unti-unti may fuel na, parang hindi na maganda. Ngayon, nilagyan mo ng high octane, mas mataas na octane, parang gumanda. Nawala fuel na, nawala lahat. Oo. Pero pansamantala lang yun kasi meron ng diferensya eh. May nangyari kaya nga nagkaroon ng fuel knock yun, misfire meron ng diferensya. Ngayon, gagamitin mo dahil sa nawala dun sa nagtaas ka na octane. Nawala yung fuel knock. Oo, nawala. Pero tuloy-tuloy na yun pa. Ganon yun. So habang tumatagal ang panahon, masisira na yun. Magkakaroon ulit ng fuel knock. Ayun nga, minsan mihina na compression mo. Nagagasgas na yung mga ring, yung mga liner. Tapos mga carbon deposit. Yun. Oo. Mga carbon deposit na yan ang nagpapahina sa makina. Chip, yun daw mga high octane na gasolina, may panglinis daw yan para daw hindi ka magkaroon ng maraming carbon deposit. Parang magkakaroon at magkakaroon eh. Hindi po pwede. Hindi pwede. Kahit na may detergent sila, magkakaroon. Kahit anong gawin mo, iba yung nililinis ng kamay. Hindi, tsaka batas naman sa kanila. Batas sa kanila sa lahat ng nagmamanufacture ng gasoline. Kasi yung gasoline kasi, yan yung pinakamalinis na produkto ng crude oil eh. Ng crude oil. So ngayon, lahat nagmamanufacture, hindi pwedeng walang detergent. Lahat sila may detergent. Hindi pwedeng wala. Ngayon, Chip, dahil nga doon sa sinabi mo na yung misfire ang nagke-create noon, yung carbon deposit. Yung carbon deposit lang ba ang magke-create noon? Hindi ba pwedeng may nasira ka sa labas ng engine kaya nagkaroon ng misfire? Pwede rin. Ang tawag dito, mga sensor mo, medyo hindi na accurate ang basa, hindi na makakapagbigay ng tamang message sa computer, magkakaroon din ng fuel knock. Ng misfire. Halimbawa, yung injector mo, nagloko yung isa, medyo nagbabara yung nozzle. Magkaka-misfire din ba yon? Siyempre. Misfire din. Halimbawa, Chip, yung spark plug mo, dahil hindi ka sabay-sabay nagpalit. Tapos, humihina na yung luma kasi yung dalawang bagong pinalit mo, malakas pa. Magkaka-misfire din ba yon? Siyempre, magmi-misfire yun. So, hindi sa lahat ng pagkakataon, yung cylinder block, ang pagdududahan mo sa larin. Hindi kasi kaya ko lang kini-clear, Chip. Baka mamaya meron na nunod nitong vlog natin, nakarinig siya ng misfire. Abay, nagkarga kagad ng high octane. Yung pala ang problema niya spark plug. Nung nagkarga siya ng high octane, hindi naman nawala yung misfire. Di ba? Kasi may palitan niya yung dapat palitan. Yung palitan. So kailangan niya pa rin pumunta sa mekaniko. Ngayon, Chip, ano ba talaga ang trabaho ng octane? Kasi ang kwento, yun daw sobrang init doon sa cylinder, yun daw mga low octane na gasolina, mabilis daw pumuputok. Mas maagang masunog. Halimbawa, kung ang isang sasakyan naman bago pa at nakalagay doon unleaded, sumunod ka na lang doon sa unleaded. Kasi yung manufacturer, dinesign nila yon para sa ganong octane, sa ganong gasolina. Ngayon, kung lalagyan mo ng iba, hindi natin alam kung ano maging resulta nun. Dinesign nila yun, tsaka nag-experiment na sila dyan kung paano yan magpa-fire, paano lahat yan. Ngayon, maring overfire, sobra, pagka naman naglagay ka ng high octane or ano man. Ang pinakamaganda doon, kung ano yung nirekomenda ng manufacturer. Yun ang ilagay mo. Yun ang ilagay mo. Kasi sila gumawa ng makina mo. So, ikwento na rin natin, Chip, na tulad mo, nung umuwi si Maring Normie, galing ng California, USA, nagpakarga si Chip ng gasolina. Kasama si Maring Normie. Anong sabi sa'yo? Ba't ganun? Ang dami-daming octane dito. Yan ganun sa amin, 90 lang. Hindi ko naman kasi masyadong tinanong. Pero hindi sabi niya, basta yung kotse daw niya doon na Honda, 90 octane lang. 90 octane, yun yung unleaded Tapos meron sila yung E10. Yung 10% ethanol. Okay ang ethanol, hindi natin pwedeng sabihin hindi okay yan kasi talagang pinag-aralan yan. Kung ang mga nag-aral dyan, ganito ang kanilang talino, kami ni Chip, ganito lang. Di ba? Ang dami nila doon, kami dalawa lang. So kaya nga pinag-uusapan namin dito, yung narinig namin na sabi-sabi.
Di ba? Sabi, maganda raw yung ethanol. Pero meron din daw siyang Ano kasi downside. yung ethanol, madali siyang kalawangin. Para bang nag-i-invite siya ng kalawang. Kunwari, karga kang ethanol, gamitin mo ngayon. Karga kang ethanol bukas, gamitin mo. Araw-araw mong ginagamit. Pero yung bihira mong gamitin yung sasakyan, Papahinga mo. papahinga ka naman isang linggo, 2 linggo, isang buwan. Tapos ang kinakarga mong gasolina is ethanol. Pagbalik mo, buo na yung kalawang na yun. Kalawang na yun. Puro kalawang na ethanol mo. Meron pa ang isa, 85% na ethanol yung flex fuel. Pero alam mo ba na sobrang taas daw ng octane rating? Palibasa, halos kaunti na lang ang gasoline content nun, mas mataas yung ethanol. Ethanol. O ang tinaasan doon yung octane rating. Ngayon, hindi pa namin talaga alam yun. Ni kaunti, wala pa kaming narinig na chismis doon. Pag-aaralan natin. Pag-aaralan pa namin pero yun. Pero ang ano yan talaga, naghihikayat ng kalawang yan. Yung ethanol. Lalo na siguro yung 85% na ethanol. Oo, puro ethanol na yun. Wala ethanol na yun. Kaunting-kaunti na lang yung... Kaunti na lang yung ibang percent na lang natitira. Chip, yun nga. Balik tayo doon sa high octane rating na ginagamit nila. Kasi kaya naman natin pinag-usapan tong vlog na to, ang mahal ng gasolina ngayon. Mas makakatipid sila kung sumunod na lang sila sa recommendation ng nagawa ng makina nila. Halimbawa, gamit sila ng high octane, wala naman palang pagbabago. Walang magbabago. Ngayon, merong mga sasakyan talaga na dinesign para gumamit nun. At kapag hindi ka namang gumamit nun, masisira talaga sasakyan mo. O Chip, ano yung mga sasakyan na yon? Ay, yung mga sample, yung mga deturbo, yung mga high compression. High compression na engine. Na gamitan. Bakit kailangan nila ng high octane? Ayun nga, di ba sabi mo yung nagde-delay siya ng mas malamig bago mag-spark. Hindi, saka pag sinabi kasing high compression, talagang mainit yun. Mainit talaga yun. Mas mainit yun kasi matindi yung... Tapos yung force induction, yung pagpasok ng hangin. Hindi ba habang kinokompress mo, maraming hangin, mas mainit kasi kukompresin mo yun Mas maraming hangin, mas malakas. Mas mainit, So kailangan mo ngayon nung gasolina na hindi kaagad magpa-fire. At yung gasolina na hindi kaagad magpa-fire, yung early fire, yun yung high octane. Kasi noon, ang pagkakaalam marami, nakakaalam, mas malakas mag-fire yung high octane. Pero mali pala. Yung palang low octane ang mas mabilis mag-fire. Mas mabilis mag-fire yung low octane. Kaya nga, hindi pa niya nare-reach. Wala pa siya doon sa peak. Pumuputok na dapat na doon siya sa peak nung di ba? Nung, kaya nag-a-advance. Ngayon, nagiging advance yung firing mo. Parang advance yung timing mo. Nangyayari, nagkakaroon ng misfire. Nagkakaroon ng tope. Kaya ang gagawin mo ngayon, yung mga may distributor noon, i-atras mo konti. Naalala mo noon yan. I-atras mo konti yung distributor para maging delay. Yun yung mga karburador dati. Ang electronic lang doon, yung igniter, di ba? Igniter lang noon. Tapos pagka pinipihit mo yung distributor, nagkakaroon ng fuel na. Pagliko doon sa shop, may tumutunog na gano'n. Pagka maarangkada, tumutupi. Tumutupi. Kasi nga, uma-advance yung timing. Yung kasi hindi lang makuha, Yung high octane tsaka yung low octane. Kung sa decarburador mo gagamitin, yung mga old school, talaga makikita mo malaki diferensya. Malaki diferensya. May pagkakaiba sa takbo, sa gamit. Pero kung sa computerized na kasasakyan ngayon, walang nagbago. Sige, ako yung nanonood ng vlog. Bakit? Wala naman itinutulin Wala namang nilalakas. Pareho rin kasi kinokontrol ng computer. Injector ang gumagana. May sensor kasi doon na nagtuturo. May mga sensor. Ngayon, ganito. Ano yun? Sample ko sa'yo. Pareho tayo ng sasakyan. Yung sa akin, ipare-remap ko. Yung sa'yo, wag mong ipare-remap. Okay. Parehas tayong naka Toyota Vios. Kasi mahilig ako sa Vios Yung sa akin, i-remap ko. Re-remap mo. Alam niyo yung remap, yung binabago yung setting ng computer. Magkakarga ako ng pinakamababang fuel. Hindi, yung recommended. Sabi mo na yung recommended. Yung recommended. Ngayon itong sa'yo, hindi natin babaguhin stock.
Lagyan mo ng High octane. pinakamahal na Oh, gasolina. ano ba yung pinakamahal? Blaze, Blaze. Oh, sige, No. Petron Blaze. Oh, sige. Subukan mo magkahera tayo, hindi ka aabot sa... Eh, bakit? nai-remap ko na. High octane nga yun eh. Oh. Kasi nga, nung ni-remap ko, Oh. nabago na ang setting ng computer. Oh. Maring pinalakas ko na yung hangin, pinalakas ko na yung gasolina, kung ano na yun. Todo ko na yun. Oh, in-adjust mo utak ni oxygen sensor. In-adjust mo utak ni map. Ni-map, in-adjust ko lahat. Kahit anong lagay mong gasolina dyan, hindi magbabago ang dami. Pero ito, tutulin. Ginawa mong racing tune. Pero ang gamit ko ay high octane. Ako yung pinakamaganda. ko, Ikaw regular ka. Panalo ka pa rin. Hindi ka obra. Sayang lang pera nyo, wag na kayong magkarga ng high octane. Kasi kung ano yung dinisign sa kanya, yun na yun eh. Yun na yun. Hindi mo na pwedeng baguhin yun. Sabi mo, ni-remap mo. Pinaasan mo na yung settings nung ECU niya. Lahat, pati yung mga sensor. I-adjust lahat kasi yun eh. Tinaas ko na rin yung RPM ng kasi, sasakyan. di ba hindi naman pwedeng lahat tayo rito nagtatrabaho, yung isa naglalaro lang. So lahat tayo, yung computer nagtatrabaho, lahat ng sensor niya, adjust din sa kanya. Eh sabi Chip, kung nag-remap ka, hindi ka na rin pwedeng gumamit ng mumurahing gasolina. Kasi magkakaroon ka rin ng misfire. Oo, kasi babaguhin mo rin. Kasi binago mo eh. Yun yung sineting ng manufacturer. Ngayon, ikaw na nag-setting, inunahan mo na yung manufacturer eh. Magpapalit ka rin ng gasolina. Pag nagpakarga ka ng gasolina sa Shell, sa Petron, tanungin mo yung mga kanilang gasoline boy. Ano magandang ikarga sa akin dito? Bilangin mo yan, bilangin mo. Iilan lang ang magsasabing unleaded. Unleaded. Pero, sir, ito, mahal no, ano Blaze, mga bakit daw? gold, mga gano'n. Bakit daw? Hindi ko alam sa kanila. Hindi nga kasi, yun nga. Nila nasasabi yun. Hindi kasi ang pinipilit nga nila, long mileage daw, mataas daw yung power, mataas yung ano. Tapos meron pa nagsasabi, mas mataas yung detergent nila. Ganito, ganyan. Okay, given, wala naman tayong problema doon. Kasi nga, kung ako po tatanungin nyo, sabi nga ni Chip kanina, kahit naman kargahan mo yan ng high octane, hindi naman yan masisira. Ang delikado, ito yung level mo, pumunta ka dun sa mababa. Halimbawa, ito yung design ng engine mo. So, ito yung unleaded. Nagkarga ka ng high octane, mas mataas, okay yun. Pero kung ito unleaded, nagkarga ka ng mas mababa, hindi na okay. Yun ang hindi na okay. Kasi unang-una, tumabang eh. Tumabang na masyado. So, ngayon, ano maipapayo mo? Ang ganda-ganda nung takbo, bigla na lang tumupi. Nung pumunta siya sa probinsya, o ano nangyari doon? Hindi, alisin mo na yung kinarga mo kasi inabot ka ng siyam-siyam doon sa probinsya eh. Wala na doon yung gasolina na kailangan mo. Kailangan mo umuwi. Hindi, karga mo na yung dapat mong ikarga. Pagdating mo sa Maynila, hindi ibalik mo yung dati mong gasolina. Kung nangihinayang ka, pwede mo namang ubusin yun eh. Pero kung maganda nun, itapon mo na yan, i-drain mo na yung kinarga mo. Okay. At magkarga ka na ng tamang gasolina na naayon dun sa kotse mo. Naayon dun sa kotse mo. So, ibig sabihin, Chip, yung mga magagandang sasakyan na dinevelop. Yung mga bago ngayon, kanya-kanyang design din eh. Basta ano na lang dun. Hindi mo na kailangan tignan doon sa libro nila eh. Sa ano lang nila, sa minsan, sa tangke, sa ano lang, nakalagay na kung anong gasolina ilalagay mo eh. Di baling lumebel ka na doon sa kung ano yung design, huwag ka lang bababa. Huwag ka lang bababa doon. Sumubrang mahal eh. Dito ako mas mura. Gas na yung kinarga mo. Ngayon, Chip, eto. Tanol na yun. Meron akong pinanood na isang video sa YouTube. Talagang tinesting nila yung isang sasakyan, Chevrolet, kinargahan nila ng high octane, kinargahan nila ng unleaded, parehas ang trabaho. Parehas lahat, pati speed. Nagkaiba lang doon sa hydrocarbons, doon sa emission. Nagkaiba lang, mas maraming isinukang lason yung high octane. High octane. Kaya lang, ang karamihan, no, yung mga environmentalist kasi, nakakatulong daw sa emission, sa pollution. Kung ikaw talaga ang personal na tatanungin, paano mo aalagaan yung gasoline engine mo? Halimbawa, dahil sa mekaniko ka, may naramdaman kang nagmi-misfire na ganyan, itutuloy mo lang ba na gumamit ka ng high octane? Ano ba dapat yung gawin
para makaiwas sila dun sa mas malaking problema. Yung Hindi. talagang i-stuck na yung makina mo. Kalimitan naman ng mga owner, mga ng sasakyan, may mga kaibigan yan, may mga mekaniko yan, may mga nagme-maintain sa kanila. Pagka may naramdaman, pwede naman nilang tawagin yung ano ano nga, bakit ganito, ba't ganun, sa talyer, o sa mga tropa, o sa mga anman, call a friend. Call a friend. Oo, call a friend. Yung misfire ba, Chief? Yung misfire ba, pwede bang top overhaul lang ba yan? O lahat ba yan pagka puro misfire ka na, kailangan na ng general overhaul? Hindi naman. Talagang kailangan i-check ng mekaniko. Oo. Kung ano talaga ang diferensya, yun lang ang dapat gawin. Hindi, halimbawa, ito, sige, isolated na yung case, wala na doon sa electronic, wala na doon sa mga sensor, talagang natuntun na nung mekaniko na may problema na yung internals. Pwede bang yan nandoon lang sa cylinder head, mga barbula, valve seat, lahat? O damay na lahat, pati mga piston? Damay na lahat yan. Oo. Kasi isang pinagmumulan ng low compression, piston ring, liner, singaw ng barbula. Yung misfire, kasama ba yon? Kasama yun. Mas okay ba na agapan ng i-overhaul na ngayon kaysa hintayin pang bumigay? I-overhaul na. Hindi naman lahat ng makinang ino-overhaul may katok. Meron talaga nagme-maintain lang. Ini-maintenance lang nila. Kunwari, 10 years na yung kotse ko, hindi pa nabuksan. Yabang niya. 5 years na yung kotse ko, hindi pa nabuksan. Pwede mong pa-overhaul yan kahit na walang sira pa. Para ma-maintain mo ulit yung another 5 years. Another 5 years. Palitan ng piston ring lang. Piston ring lang. Konti lang magagastos mo. Hindi pa nagbe-breakdown. Labor naman. Hindi naman ganun kalaki. Kaya yan. Hindi lahat nung kumatok, tsaka nag-blow by yun lang ang o-overhaulin. Pwede ka rin magpa-overhaul kahit wala ka pang nararamdaman. Yung kasing nagpuro-produce ng high octane na sasakyan na high performance, pero gumagamit talaga ng high octane na fuel, pure din yung tax, may bawas din yung tax nila. Bakit? Kasi nga doon sa emission ng green gases. Kumbaga sa ini-encourage nila na mag-produce ka niyan. Mag-produce ka niyan, gumamit niyan. Kasi ganun daw yung pag-aaral. Siyempre, pinag-aralan nila yan. Hindi natin maki-question yan. At payag naman ang mga gobyerno ng bawat bansa, lalong-lalo na yung European standard, na gumamit ka niyan. Kaya nga binababaan nila yung tax para mag-produce ka ng produce na mas marami. Kaya ang chain effect nun, mag-market ka, mag-marketing ka, mag-advertise ka. Ito naman tayo, sumunod tayo. Kaya lang, dahil Pilipinas tayo bumibili lang talaga tayo ng produkto nila Mahal tayo, mahal sa atin. Mahal sa atin. Ngayon, Chief, pag umabot na ng 100 piso ang 1 litro ng gasolina, meron pa kayang mag-high octane? After nilang mapanood tong vlog natin? Kasi Chief, wala namang masisira sa kanila kung gamitin nila yung recommended, di ba? Wala. Hihina ba yung makina nila kung gamitin nila yung recommended? Hindi magbabago, hindi pwede. Yun din yun. Yun din yun? Yung isa under nun. Dati, nabanggit ni Chip dati na kapag ka sobrang ganda ng ginamit mong fuel, o kaya talagang bumabiyahe ka from Manila to Baguio, ang takbo mo, sabihin na natin, yung bawal na speed, 120, 130, ang RPM mo, nakaganon, 3,000. Puro 3,000 lang. Nag-overheat yung mga exhaust valve. Nasisira yung exhaust valve. Ito bang high octane na gasolina pwede rin bang ganun yung epekto niya? Pwede. Ano mangyayari doon? Masyadong mainit So kung decarburador ka, masisira talaga ang ano mo? Kung decarburador kasi mag-overheat masyado yung combustion chamber mo, masyadong magiging mainit. Kasi sa sobrang haba nung takbo, at saka taas ng revolution per minute mo. Ginawa nilang, inimbento nilang EGR. Yung EGR ang tutulong doon. Yung EGR? Yun yung magpapalamig ng combustion chamber. Dahil? Guys, masyado kang kaskasero. Kaskasero. Nakaprogram na siya doon, di ba? Nakaprogram na yun. Pag na-reach niya na yung certain na temperature, speed, saka yung naamoy ni oxygen sensor, yung naamoy ng map sensor. Ngayon, mag-o-open yung EGR valve, exhaust gas recirculation. Kaya nga, yung exhaust gas mo, yung tambucho mo, babalik ulit sa manifold.
So, hihina yung oxygen, hihina yung apoy. Oo. Kumbaga sa nagluluto ka ng barbecue, nag-aapoy na eh. Pipisikan mo ngayon ng tubig para wag masunog. Sige na, i-explain mo kasi maraming pagtatalo sa AGR eh. Kasi Ay, AGR, kaya ako, kaya sa crosswind hindi ako believe sa AGR ng crosswind. Pasensya na kayo, sablay talaga yan. Pag start mo pa lang sa umaga, gumagana na yan eh. Hindi dapat gumana. Ang usapan dapat pag na-reach niya na yung tamang temperature, kung kailan siya Tsaka gagana. sobrang RPM. Ang sabi mo, kailangan bawasan yung oxygen. Yung apoy, yung init. Oo nga, Kasi masusunog na yung barbula mo, masusunog na yung gasket mo sa sobrang RPM kaka sa sobrang init. Kaya nga eh. So, pipisikan niya lang, konti, regulated naman yun eh. So, pahihinain niya yung oxygen. So, hihina rin yung apoy. Mababawasan din yung production ng nitrogen oxide. Yung masyadong mainit doon sa loob ng combustion na pwedeng sumunog ng barbula at saka mga pyesa mo, pahihinain niya. Pero almost yun, konting-konti lang. Halos hindi mo maramdaman sa takbo. Kaya nga, kasi pagka lumamig ng konti yun, yung formation ng nitrogen oxide ay mababawasan. Mabawasan. Kung meron man lumusot doon na konti ng mga hydrocarbons, meron pang sasala nun. Catalytic converter. Yung second fire. Yung second fire. Yung catalytic converter, yung trabaho niya. Yung mga laso na lalabas doon sa exhaust mo, siya yung sasala nun. Yung catalytic converter, gumagawa naman yun ng oxygen eh. Para pagdating doon ng excess gas, sisindihan naman niya. Saka yung lason, i-convert talaga niya para maging malinis na hangin. Paglabas niya, kasi nga meron siyang oxygen doon, yung sobrang init, saka sobrang nandun naman another yun fire yun, second fire yun. Natatrap naman lahat doon yun. Ang kagandahan lang doon sa mga modern engines ngayon, yung mga design, dalawa yung oxygen sensor. Halimbawa, may dumaan dito sa unad. Sobra yung... Dumaan lahat yung lason doon. Tapos pagdating dito sa pangalawang oxygen sensor, ganun pa rin yung nakita niya. Sira yung catalytic. Sira yung catalytic. Diba? Kaya dalawa yun. Kasi kung sira yung catalytic mo at dumaan lang siya dito sa isa, babagsak ka sa emission. Hindi ka papasa sa emission. Hindi ka papasa kasi biro mo bagsak siya, walang nag-check nag-control. Walang nag-control. So, yun lang po mga kapatid, binuo namin tong vlog na to sa abot lang nung makakaya namin. Kasi yun nga, yung pagka old school ni Chip na pakinabangan. Kasi kung hindi kayo nakagamit ng mga dekarburador na engine noong araw. Noon, dyan din yung owner kung walang catalytic, walang oxygen sensor, karburador lang. Pagpasok ng hangin, tuloy na sa likod. Ayos na yun. Di ba? Minsan nga, masakit sa mata. Minsan masakit sa ilong. Ayos lang. Kaya nga tuloy ang biyahe. Alam niyo ba noon yung karburador? Kaya minsan tumotopi din kami. Na-i-adjust mo na yung, yung distributor. Napalitan mo na yung jettings. Then naglakas ka ng Tapos yung karburador mo pala 3K lang, kaunti yung hangin, wala rin. Wala rin. Kasi mahina yung pasok ng hangin. Yung timing mo mali sa distributor. Hindi noon, contact point pa noon. Contact point pa. Tapos meron naman, gumamit ka naman ng malaking karburador. Lakas naman sa gas. Lakas sa gas, tinipid mo, pinalitan mo rin ng jets. Nung pinalitan, hindi naman makamatch. Ang gagawin mo, maglalagay ka ngayon nung special na gasolina. Kasi, para matak ng konti. Matak na konti. Kaya ngayon yung sinasabi ko na isa carburetor system, malaki effect nung high octane sa low octane. Pero ngayon sa computerized na makina, halos wala. Halos walang nangyari. Nagsayang ka lang ng pera kasi mas mahal yung high octane Yun nga tulad nga yung in-example mo, Chip, yung tungkol dun sa remap Yung mga nag-remap, di ba? I-remap natin yan. Pagka hindi tumuli niyan. So yun mga kapatid, yung high octane, yung unleaded, kasi wala naman ng regular ngayon. Dito sa lugar namin, wala kaming mabilan ng regular Kasi yung regular nun sa motorsiklo na lang yan nun Motorsiklo. Tsaka lahat na unleaded na yan. Unleaded. Tapos yung ratings ng octane magsisimula sa 90, 91, 93, 95, 97,
At meron para 100. Ano yung 100 sabi mo? Parang nakita ko sa sa Petron. Sa Petron Ginagamit ba yun? yata ng mga nagmumotorsiklo sa mga racing nila. Ayun. Hindi pa ako nakakita ng 100. Pero ang 97, marami, no? Marami. Marami 97. So yun mga kapatid, kabitan, kargahan mo ng high octane, kargahan mo ng unleaded, parehas lang yan. Hindi nagbago. Hindi magbabago, makakarating ka sa pupuntahan mo. Maayos din ang takbo. Maayos ang takbo. Makakatipid ka. Ngayon, kargahan mo ng unleaded, halimbawa, kasi lahat unleaded naman eh. Halimbawa, ang sasakyan mo talaga ay high performance, Oo. na gasoline engine, kinargahan mo ng unleaded, magsisisi ka. Babagal naman. Oo, Hindi tsaka na magmi-misfire. Kailangan mo naman doon high octane. Kailangan mo naman doon high octane. Oo. So, ang pinaka-lesson, mga kapatid, huwag tayong makinig sa chismis. Tingnan nyo yung inyong recommendation sa libro. Kung ano yung nirekomenda ng yung manufacturer, kung nabili nyo man ng second hand dyan, wala na yung libro, wala na yung catalog, meron naman, andyan naman si Google. Oo, tsaka mga kapatid, halos lahat ng sasakyan ngayon na ibinebenta, may kasa. Meron niyang linya ng telepono. May online yan. Tawagan nyo o meron silang website. Tingnan nyo kung ano yung mga recommended fuels at gasoline ratings ng octane. Tingnan nyo nandun. Yun lang po ang yun magpapatibay sa makina. sa makina nyo. Yung magpapalit-palit kayo ng fuel o yung mga octane na yan, hindi po makakatulong yan. Ang makakatulong kung ano yung talaga nakadesign. Yun ang sundin nyo. Yun ang sundin nyo. Ngayon, bilang mga mekaniko kami, pagka tumupi yan at mga 10 years old na yung sasakyan nyo, tapos nagawa na namin lahat yung dapat gawin at tumupi pa yan, pero hindi nyo pa kaya magpa-overall, itry nyo. Mag-high octane kayo. Hello? Baka makatulong, no? Pero tuloy-tuloy na yung sira nung. Tuloy-tuloy na yun. Mawawala lang yung tupi kasi tatanda pa ulit yung makina nyo. Magkakaroon pa ng additional na yan eh. Nasira. Nasira. Kasi habang tumatanda, yung mga carbon deposit doon, magkikreate pa ulit ng another problem. Kaya yung pala yung carbon deposit, kung alam mo kung meron nag-anti-dieseling gasoline engine yung meron tayong pyesa sa na anti-diesel, yung nagdi-diesel. Anti-dieseling, yung pinatay mo na yung makina mo, nahugot mo na yung susi, maandar pa yung makina, nasubok niyo yun. No, meron tayong ginawang maandar pa yung makina. Start. Tapos pagparada, pinatay ang susi. Ang makina tuloy pa rin ang andar, pero medyo nag-i-stall na, nagpapalya. Pero maandar pa rin. Inalis yung susi. Maandar pa rin. Yun yung carbon deposit. Kasi nag-i-stay doon yung baga. Yung baga. Yung baga, yun yung nagbibigay ng power doon sa gasolina para masunog. Kasi umiikot pa yung yung tuloy-tuloy pa yun. Yung sigunyal mo umiikot pa di ba? Pa yan. Kaya ngayon naglagay na sila ng anti-dieseling sa mga pyesa na kahit nagbabaga pa yung mga carbon mo maka-cut off na yung cut off na yung gasolina. Wala na talagang gasolina ang papasok. Kaya siguro tinawag na anti-dieseling yun. Kasi nga, nung araw yung diesel, para mapatay mo, tinuchok mo pa. Tinuchok mo, hinaharangan mo yung intake di ba? Kasi wala pa yung mga shut-off valve noon. Wala pa yung mga solenoid na. Solenoid noon. Yung mga C240, C190 noon. Patay mo na yung makina. Chochok, hilahin. Patay siya. Di ba? Sa old school, narinig niyo yan. So, kaya may anti-dieseling. Yun, ginawa na ng kumpanya ngayon, anti-dieseling. So, mga kapatid, mahaba na naman tayo. Marami na naman kaming ma-share sa inyo. Isang mabiyayang hapon ulit sa atin. Pa 24,000 na tayo, Chip. Bye-bye. Nung isang araw, 23. Bye-bye!